inyo pong lugar ang magiging facility. So regardless of ano man ang religion nila, ano man ang saan man galing walks of life sila, papasok sila doon sa mga churches natin. Ang mindset nila, makapagtapos ng pag-aaral. But that could be the best opportunity for us to minister to them. Correct. Kasi marami po kaming mga patutuo, napakarami talaga. Ay, but ako, meron po akong ilang als, yung isa po doon, siya nang susunod sa akin na associate pastor. So, ang dami kong patutuo dito. So, that could be the best avenue for us to preach the gospel. Meron din po tayong ready na curriculum para hindi na, we call this values class. Values formation. Ang Pastor Jun po ang nangangasiwa sa lahat na yan. So, siya po yung magko-coordinate ano yung gagawin natin. So, at least, yung pa lang po, nag-build tayo ng relationship sa kanila. Kasi even itong mga tao ito po, ito yung mga tao na ano yung mga sugatan. Yung minsan hindi na nakita yung ano ng buhay, yung direction. Marami po dito ang mga ano, kasi ang goal po namin is change life. Sabi nga po natin, uplifted and empowered individual. Ito po yung gusto nating maabot. Na one day, ganito sila. Yan po yun. So, sa case po ninyo, sa NCR po, kami nagpapadala ng tao dito. Wala na kayong gagawin. Mag-inisip pagkagamit nyo lang po yung facility. Pero kami lang po ang gagawa at magpatrabaho. Pero yung values formation, kayo po ang tutulong doon. Kasi kailangan yung values formation eh. Now, pagdating doon sa case po ninyo sa nationwide, ang kailangan nyo lang po, when you want to partner with us, you have to identify a person, someone na tututok doon sa programa. I-hire po siya ni foundation. Ang partnership namin na kay church, pero yung ibibigay niyo po siya i-hire po siya ni foundation, pero doon po siya sa inyo. Ibig sabihin ng hire, merong compensation. Tututok lang siya sa programa. Kasi we did this in the lalo sa mahusay ang Pastor Joey, we cannot question that. Pero yung mga nilagay niya kasi, may ginagawa rin iba. So na-realize namin, binibigyan namin siya ng compensation na parang allowance, pero hindi siya tutok. So this time, i-hire namin siya officially. Tapos bibigyan talaga siya ng compensation. Now, ang gagawin niya lang, tutukan yung ginagawa doon sa iba. Ano pong meron? Opportunity para sa mga members ng simbahan. Na nakapagtapos naman ng pag-aaral sa graduate ng 4 years. Pero walang mahanap na trabaho. Diyan ka dala sa simbahan, may sakit ka pa. Ano po? Tapos ministry mo pa. May tututok. Si Pastor, ang partnership natin, of course, kay Pastor, partnership natin yung simbahan. Pero meron kaming tao na intended kasi may training sila eh. Mag-training po sila online kasi or mayroon silang kunyari annual na meeting na lahat papupuntahin dito kasi kailangan i-train ng DepEd, mga ganun po, i-certified, mga ganyan. Pero depende po yun sa Pero at least yung manager po namin, siya na yung bahalang mag-connect doon sa tao po ninyo. Wala po kayong gagawin pag minister yan. Sabihin lang naman niya sa Richard Bulan po. Kasi napumunta sila dito, natulog sila sa simbahan, sila na Pastor Welter. Sabi ko, doon na muna kayo matulog sa amin. So, in-accommodate po muna namin sila. Tapos punta sila dito. Ngayon po, mag-strike na sila. Wow. Meron po silang tao na nagtatrabaho na. Sana sa Kabsat meron doon sa office natin doon. Opo. Sa Rodel? Oo. Sabihin niya lang po. Dito na sa Friday. Dito sila sa Friday? Oo. Wala kami sa Friday. Hindi kami sa Friday. Sadyain ka namin, magkapit tayo. Sige po. Para ma-explain mo sa kanya. Sige po. O sige. Kay Pastor Rodel. Sige po. So yan po yan. Now, meron po kaming senior high school. That is, naintindihan natin, hindi pa rin sila makapaghanap ng trabaho. And then, nakipag-connect po kami sa ibang mga schools in partnership with other schools. That is an arrangement na doon pa rin sila papasok sa inyong church online. Pero limited na lang yung time kasi online yan. Tapos, pero andun pa rin po, ang kagandahan dito, another 2 years, kapag malaki po yung figure doon na talagang kailangan natin simulan ng Life Project Hub, i-convert natin to Life Project Hub. May gano'n naman pong assessment i-deliberate po yan. Now, pagka nakita natin meron doon, another opportunity yan for us to tuloy-tuloy yung discipleship. Stay talaga sila sa pag-aaral. Opo. Yes.
Ito po gumagawa ng library. Mga tao, sa ano ko ba yan? Simbahan namin. Ako, pero mga dati yan dito na nag-aaral. Yung yan po, scholar pa. Kasi po doon sa amin, wala pong problema yung area kasi ako nga, nag-donate din ako ng 1,000 square meter din sa National Highway talaga. Ngayon, tinayuan na ng church. Tapos yung iba, meron din kami nakalaan na para sa church. Ano na lang namin yung mag-sponsor sa pagtayo ng Actually ngayon ako, nag-aral ako ng pastor sa sa foundation. Mga Singaporean talaga yung City Harvest Church. Sa peaceful ba yan? No, sa Dumaguete. Meron kami may City Church. City. Singapore based. Pero pwede City na tayo Harvest. mag-donate sa motor trade kay Juan Altar lang. pwede. Oh, Kalimutan yeah. mo naman din. Pastor, ano Hindi, actually yung Your sa center. bawat isa sa amin, na association, nag-usap na kami na magdudunit kami ng 10 hectares sa lahat ng association. Kasi yung mga lupa na hinahawakan namin, pinakamaliit yung 70 hectares. May 240, 120, ganun. Tapos may share po talaga dun yung foundation. Kaya naman nila Pastor Vance, nagpunta na dun, sila Kerning, mayroon namin linaan para sa kanila. Kasama na dun yung mga lawyers na nagtulong sa amin. Sige po, pagdating dyan si Ma'am Shirley siguro talaga. Siyempre, dahil inaanak kita, bit-bit ka doon. Oo, Maganda yung mga pwestong inano namin dahil yung daan nasa gitna ng lupa. Napunta namin. Nagpunta na sila lahat ng Charles Kennel. Bago lang siyang nagpunta dun sa amin. Kaya sabi niya, dito. Pagtanong mo to sa akin, pag-record ko dito ako. Kaya sabi ko, inano ko na. Patayuan na lang ng kubo yun. Learning site ang plan natin. Kaya pagka nabitbit natin si motor trade doon, lahat ng mga yan, pwede natin mailatag kasi sila yung sa training, sa mga advocacy yan ang ginagawa nila. So, we will prepare lang ng place para sa kanila doon. Oo, kasi kabataan, kasi maraming Yung school talaga. Yung school. Totoo, maganda yan. Maganda ng Yun ang, actually, ito talaga si Pastor na siya talaga yung lagi kong kasama kasi siya yung parang nagbago sa mga tao dun. Dahil kung wala kang Panginoon yung hindi ka nakapag-dinig sa salita ng Diyos. So, yung mga tao, iba yung direksyon. Kaya sa sobrang tao na hinahawakan namin, kung walang Panginoon sa puso ng tao, magulo. Kaya ngayon, kunti-kunti namin laging may prayer meeting. Hanggang ako, na na magagalang ng pastor dahil inano ko na ng ni Lord yung nakitira kong buhay dahil sa pagtulong sa mga tao, lalo na sa Kanya. Dahil dati talagang dito rin ako lumaki sa pasaway na buhay. License ano yan, Pastor? License in Balmer ako. Dito din ako, matagal ako dito sa Maynila. Kaya pagka namatay tayo, siya ang magiging Dati ako license in Balmer. Sabi na po siya Buti yung buhay pa siya. Sa Awan. Tapos, nasan din ako dito sa St. Peter. Ay, talaga pa Oo, dito tapos dito sa Loyola. Diyan sa Guadalupe. Ayun. License ng tikko yung patay na. License in Balmer ako. Nung Ang patay-patay na ito. na-destino ako doon sa Awang, sa WAC. Sa morgue talaga ng masundalo. Pero hindi ako kasali sa Ako, nagbabalsa man lang ako ng mga patay ng sundalo. Nag-autopsy din. Dati sa... Dito, doon sa Mindanao. Mahirap yung panahon ng 80s. 90s, yung mga sundalo, kawawa talaga sa Mindanao. Kasi yung mga Muslim, masyadong nun, yung kapanahonan ng Mga tropa namin namatay doon. Dami. Yung sniper doon, yun talaga pinakadelikado. Oo, Kaya sniper. ako, nagdadrive din ako minsan ng 6x. Nakabalot ako ng bulletproof, tsaka tagilid dahil matahin ka nung sniper, hindi mo marinig yung putok. Oh, sniper eh. Oo. Kaya Mga siguro nasa mga 2 kilometro lang yung nandun yung sniper. Wala ka nang marinig na putok, bigla ka na lang mahulog sa banga. Yun ang delikado, tapos yung mga parang ibon sundalo, lang bagsak. ubos. Doon sa kung saan ka babarilin, may nakaabang na doon ng mga
ano? Sniper. Sniper. Kaya mahirap nun. Pero ngayon okay na. Okay na. Yung mga sundalo ngayon, okay na sila ngayon. Hindi ka mukha nun na nung 80s, Ako pa sa 90s. doon sa Parondoque. Ako mag-sniper doon. Ganun yung buhay ko. Ano po tayo? How to join? No, paano ba? Paano? Explain ko muna pa yung program. Ayan. Tapos ko lang to tapos then sabihin ko na po paano ko kayo tayo mag-proceed sa partnership. Pero pag nakapunta kayo doon, okay na. Tapos, Pumakatay Dahil siya siya, sa ayun. Pati yung kapatid ko, magdodonate din siya. Dahil siya yung pinakamalaking ano doon. Ako, binigyan lang din niya ako doon para sa mga members. Pupunta kami ni Pastor doon. napunta kami Kabangkalan. Rabbit yung kinatay para sa amin. Baka pag Dadala ko mahaba. usap namin tumag-epi camping na. No? Puro kambing. Oo. Galing yan. Sarap yung kambing. No? Kambing ang dugo. Ay, ano yung tawagin niya? Ay, Pastor, tawagin yung kambing, di ba? Altireta, no? Pag niloto. Kaldereta. Pwede ka, kanding. Kambing, Ano altireta. yung area namin, Pumunta Pastor, sila sa doon. ano? Papaputin ko lang. Sanda ka ng Dumaguete ano, City, along the highway, National Highway. Four lanes yung lahat. Oh, Balik gating. nga doon mo. Punta na Kita namin. Kasi pumunta Kaya yun eh. Tumakbo na namin din. Kasi ano? Sino Kaya tayo ng kanding. Kanding. Lopez. Siri. Pinitbit namin yun. Kaso lang, Kapunta doon sa amin. oo, Sa asosasyon namin. kumain Umibot pa na nga yun. ng ano yun, ng kamuting kahoy na, inano, photo ba? Ano yun, sinakol? Oh, puto. Potang Kasama yung asawa niya na Kaibigan namin yun, si Colonel Lopez. Nag-gitar po kami sa Bicol. Kasi sabi niya, nung pauwi na ako, sabi niya, Pastor, huwag mo na malis, may bisita tayo si Sir. Eh, paalis kami ng gabi. Gantuwa kami. Kaya, umaga na kami umuwi. Pabalik naman nila. ano kasi, kontrapartido kaya hindi siya lumusot. Pero anyway, balik ko tayo. Balik. Tapos nila po natin ito. Sige. Sa live project po, meron din po tayong programa dyan. Dito po sa Caloocan, meron dado po sa Montreal actually ngayon. Yung Global Reciprocal College. Karamihan po dyan sa mga estudyante natin sa scholarship sa GRC, mga galing po dito sa ARS. Malaki yung population po niyan and actually may extension test po dito sa taas. No, at least every Saturday nandito sila. Now, mayroon na rin po itatayo dito sa Pasig kasi na dyan sa Walang Banda, meron po dyan mga scholars naman sa college. So, tuloy-tuloy po yung ano natin, yung tulong sa kanila. Ano po. Also, meron po tayong programa at tinatawag po doon other colleges. Sa other colleges po, kung meron pong hindi pa nagtatapos ng pag-aaral, third year and fourth year, na medyo dahil sa kahirapan, hindi na kayang sustain, pwede natin tulungan. Doon papasok po yung tulong ng motor trade. Pero ayun po ay sa tuition fee, miscellaneous and everything. So doon. Pero yung pang-araw-araw niya, yun na lang ang problema niya. Pero yung at least yung tuition fee niya, sasagutin na. Babayaran na. Sa private na school. Mga private schools po yan. Ako po yung isa sa mga beneficiary niya. Nice. Wala kayo sa Dumaguete. Wala po kaming limitation kung saan. Dumaguete po, kasi yung anak ko, puro college nahirapan ako dahil pag bumagsak ka doon sa Norso, hindi ka na makapag-aral ang mahal ng tuition fee doon sa private. Yung isa kong mga anak, hindi nakapasok Anong sa year na Norso. po? Basta. First year college na siya. First year pa lang. Dahil tapos na siya ng senior high Apo. nag-aral siya sa Maritime Academy. Kaso lang, masyadong mahal yung tuition fee doon sa college. Kaya doon sa public, sa Norso. Sa Norso, palakasan system din doon. Kahit mataas yung pamasa exam, pag mayroong malakas ang backer, yun ang isisingit. Kaya pumunta siya dito sa Maynila ngayon, nasa Pampanga, naghanap ng trabaho. Aras Pampanga. Kung Doon siya sa po ay... kapatid ko. Pero pwede po siya mag-enroll sa GRC dito sa Caloocan. Lapit lang. At least, pwede rin yan pumasok sa ibang programa. Actually po, meron tayong mga graduate, online naman yan. Yung panahon po kasi ng pandemic, binuksan ng CHED yung extension na... marami po tayong graduate mga passwords doon. Sa Negros. Kasi galing po kami sa Negros punta po kami ng Negros sa college sa Negros. Papuntang Cadiz. Po kami dyan. So, these are the college scholarship. Kung meron po kayong kakilala,
makakatulong po si motor trade doon sa part na yun. Lalo na kung anak ng magsasaka at anak ng mangisda yan. At anak ng pastor, syempre. Talaga. Yung dalawa kong ang college doon sa Dumaguete, syempre yung income nga, mahirap. Kaya sabi ko, mabuti sana kung mayroong, sabi ko ano kayo ng scholarship kung mayroong mag-ano. Sige po, mamaya pag-usapan po natin yan. Tapos, ito pong buhay musmus, ito naman po ay Batang Unique Hangok sa Anyo ni Yahweh. Yan po yung buhay. So ito po ay Malnutrition Intervention Program. Ito po ay ginagawa natin sa mga bata edad 3 hanggang 6 na taong gulang. Pinapakain natin sila. Of course, nagpapakain po tayo every Saturday, weekends sa mga churches natin. Pero actually, ito po ay Monday to Friday sa loob ng 6 hanggang 1 taon. Araw-araw magluluto ang simbahan para may papakain sa mga kabataan. Kasi ang goal po nito, nutrition. This is Malnutrition Intervention Program. At the same time, yung pong mga panahon, meron po yung interventions na ginagawa, yung reading readiness. At least twice or thrice na mga reading readiness intervention na tinuturo po. May curriculum na pong ready si Buhay Musmus. Kailangan lang, meron lang intended rin na tao para doon. Kasi mahalaga yan, meron nakapokus talaga na tao doon. Dito po, actually nasa taas yung iba. Nasa taas ba sila? Meron po silang training, meron silang facilitating kasi nag-aaral sila paano turuan ng mga bata, paano yung liquidation, kasi medyo matrabaho po ito. Pero ang laki po ng impact nito sa church. Kasi bakit? Hindi lang yung bata, kasi may meeting rin ng mga magulang eh. Sa araw-araw pinapakain yung anak mo, syempre, of course, kailangan mong makipag-participate din doon. Ano po? So, ito ang goal po natin, yung mga undernourished talaga. Tapos yung mga, of course, hunger alleviation. At the same time, yung mga poorest of the poor talaga sa community ng mga magulang matulungan natin. However, kasi alam ng version, pero kung isang simbahan na nawin nila yung mga nanay. Tapos yung mga tatay naman, nag-usap-usap, kailangan natin mawin din yung mga tatay. So, winin nila yung mga tatay. Speaker po ako nung nila nung isang pagkakataon, nag-ako nag-speak sa kanila. Yung simbahan po nila nag-anniversary, kulang po yung isang covered court. Talagang ang sikip sa dami rin pong nabaptize sa church. So, ang laki po ng impact ito sa ministry. So, ay meron ka ng programa na meron yung program. Kailangan mo lang tamang execution. Lahat po yan sa doon. Ni Motor Trade Dialogue. Now, yung livelihood training po, skills training. Skills training po ito. Si Pastor Jonas po ang nagpa-facilitate. So yung mga life project po, katulad po nito life project, yung Buhay Musmus, naka-incorporate po or naka-integrate na po, or incorporated na po yung mga sa mga programs na yan, yung mga skills training. Katulad po ng mga estudyante natin, habang nag-aaral sila, titrain natin sila ng skills. Para paglabas nila ng programang ito, hindi lang sila equip academically, may skills din sila. Magtrabaho. Yes po, pwede magtrabaho at pwede rin mag-negosyo kung may pera pagkakano. So yun po yung gusto natin. At the same time, nabago ang puso at isip kasi may values formation. Correct. Ano po? Tapos pag may kalamidad, meron pang ayuda. Bigyan natin sila ng ayuda kasi may partner kami ito, tutulong kami. Yan lang nga po yun eh. Tutulungan namin kayo kasi may partnership tayo. So yun po yung meron tayo sa mga programs natin. And also yung mga barrier school naman po, ito yung mga lugar kung saan po yung mga remote areas, kaya yung highly devastated area ng mga katulad ng punta natin sa Riyadh, di ba po? Sir Eric, nagpagawa tayo ng school. Kasi nawasak po ngayon ng schools doon, so nagtuloy po ng school. Pero that is in partnership with the government, of course, DepEd and Chinese Chambers of Commerce. Pero, of course, may participation din ng simbahan sa process. Kasi yun din ang gusto natin. So, these are the programs that we have. And ito po yung formula naman na ginagamit namin. Yung formula po ng gamit namin is sacred, that is evangelism and discipleship. Plus secular action, naniniwala po pa kayo that would result to community transformation. Diba? Hindi magkahiwalay. Kasi sometimes, though we are not of this world, tayong mga hindi tayo, pero we are still in this world. Correct. Hindi ba rin tayo? So kailangan talaga natin gawin to. Na hindi hiwalay, sometimes there was a great divorce doon sa secular at sa spiritual.
Pero ang totoo, dapat magkasama. Kasi ang katotohanan, hindi naman tayo nag-ooperate lang sa apat na sulok ng ating, ng ating simbahan. But dapat kabahagi tayo ng isang komunidad. Kasi even the church is part of the community. So, yun yung ginagawa natin. And that this would result to community transformation. Kaya po, yung lahat ng effort na ginagawa natin. So, these social actions. Now, yan. Share ko na po ito sa inyo. Parang this is the analogy. Yung sabi ni Abraham Maslow, kapag na-meet na natin itong lahat ng needs na to, basic needs, psychological needs, and yung self-fulfillment is yung self-actualization. Ibig sabihin, sapat na daw po yan. Meron kang food, water, warm, rest, okay na yan, security and safety, yung belongingness, and yung ma-achieve mo yung gusto mo, yung full potential. Ang sabi dyan ay naandok ka na sa rurok ng iyong tagumpay. Pero yung katotohanan po, marami po nakarating doon sa rurok ng tagumpay, pero hindi naman, parang hindi rin naman sapat. May mga nagtagumpay ng sobra-sobra sa pagtanaw ng tao, pero nagpakamatay eventually. Si Marilyn Monroe. Marilyn po ba yun? Marilyn. Marami pa po eh. Marami ang nagpakamatay. Kasi ang katotohanan po, alam natin na there is a God-shaped vacuum. Sabi ni Blaise Pascal. Blaise Pascal is a scientist, Father of mathematician calculus. that Father of theory of calculus. probability. Yeah. Si Blaise Pascal said, there's a God-shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled by any created thing but only by God, Right. the Creator made known through Jesus. Marami eh. Pwedeng magkaroon ka ng lahat pero ang katotohanan may bagay sa puso natin na pupuno lang ng Panginoon. Ulang Panginoon. So, it's an emptiness. Yes, emptiness pa rin. Pero kaya naniniwala man tayo kay Maslow doon sa teorya na sinabi niya. Tama yan, pero kailangan ko ito. Yung discipleship and evangelism. Correct. That is why napakahalaga po ng partnership namin sa inyo. Sa church. Kaya po, ganun din yung aming pagtingin na inalam namin, ano ba natin tunay na matutulungan yung isang tao? Ano po, paano ba natin matutulungan? We identified those 7 pressure points. Una po yung education for all. Yan, dito na lang po tayo. Susunod po. Education for all. Yung mentoring, yung peso saving. Yan pong mentoring, yan po yung mga counseling natin, yan po yung mga discipleship natin. And of course, ang church po ang nagcha-champion yan. Ano po, even sa I think sa military, meron tayong mentoring dyan. Ano po, meron tayong discipleship dyan, process na ginagawa dyan. Yung peso saving naman po, these are social enterprises that we are doing. Yung mga offline negosyo, yung peso saving, nagtuturo din tayo ng financial literacy. Alam niyo po, kaninang morning, ang balita sa TV is maraming guro ang nangungutang na dahil sa liit ng kanila sahod. Pero mind this, mas maliit po ang sahod namin sa kanila. Pero ako po, personally, wala akong utang. Pero may savings. Right? Kasi tamang kaisipan lang. Tamang pagpapasyalan. Tamang pag-handle lang ng blessing. So, tinuturuan natin yung tao. So, may financial stewardship training din po tayong ginagawa. Doon rin sa mga programa na meron po tayo. So, hindi po hiwala yun. Tapos we encourage them to save. So, yung wellness po, marami po tayo. Of course, kasama po dyan yung mga programa natin sa mga bata, physical wellness nila. Yung emotional development po, mahalaga yan. Kasi ang totoo, pwede nating sabihin tayo mga taga-church na people are spiritual being. Totoo naman. But still, hindi tayo natapos doon. We are also emotional being. Diba? Kahit yung mga emotions nila, we have to validate it. Hindi natin pwedeng ano. I remember, kasama po namin sa training sila Major PNPA po, teacher si Tabot, nakalimutan ko yung mga babae. Sabi niya, Pastor, sabi ko, sumama rin po ako sa volunteer. Pero eventually, dahil ang daming ginagawa dito sa programa, dito ako nakapokus, nag-aaral po ako sa counseling. Sabi niya, balik ka na. Tulong-tulong tayo kasi ang totoo, marami ang nasa okay sila, mukha nilang matitita. Total, very competent, pero ang totoo, marami silang pinagdaraanan na hindi lang napag-uusapan. And true enough, may mga kasamahan sa servisyo na sila mismo ay hindi talagang bumigay na. Kaya po, mahalaga ma-address din yung emotional development nila.
Kasi ang tao emotional being yun. Minsan hindi nababalidate yan. Even sa church, ano? Minsan nakala natin, hindi ka kasi nag-devotion. Hindi, may pinagdadaanan yan. So you have to validate them, yung kanyang mga emotions. So dito po may mga ginagawa tayong programa kung paano natin i-address din yung pangangailangan yun. Marami na po tayong nabuong mga programa para doon. At meron po tayong year date na ginagawa para ma-address din po yun. So these are emotional development. And of course, we want to restore their identity. Now, napakaganda po nitong community support mechanism na ito. This is a community support mechanism. Dito po nakalagay yung NGO. Yung NGO, si Motor Trade Lala, we have all the programs. Tama po ba? We have all the programs. Yung program na yon, of course, regardless of how much we try, yung government po, wala tayong pwedeng mabuong programa na wala pa sila. Because this government is the duty bearer of the community. Hindi na natin pwede sabihin, ay mas magaling tayo sa government. Kasi the duty bearer of the community is the government itself. Ano po? So, yung mga local governments, and of course, yung mga partners natin sa DepEd, yung programa natin sa ALS, DepEd yan. We are sa service provider po ng DepEd. Yung mga programa natin sa Buhay Muspos, meron rin naman ang DSWD niya. But what we can do is to empower yung meron na sila. Hindi natin sila kakompetensya. Now, andito po ang church. The church is the faith-based organization. So si church, in partnership with NGO, may lalapit tayo, meron tayong programa. Of course, may partnership tayo, may mga programa tayo. Lalapit tayo kay government, hindi para mahingi. Hindi tayo lalapit kay mayor kasi maghihingi tayo. May exploit lang tayo. May rapat tayong pumili ng tamang pagbuboto kapag lagi tayo gano'n. Yes. Di ba po? Pero dahil meron tayong programa, lalapit tayo kay government, may dala tayong programa. Sabi natin, Mayor, Kap, meron po kami ganito. Baka makakatulong sa church, ay sa komunidad natin. Now, the good thing is this. Based on my personal experience, nung Buhay Musmos po, nilaunch namin yan sa Manila. Kami pa po dati nag-handle ng Buhay Musmos. And then, sabi ko, baka pwede tayong mag-meeting kasi part din si Kap ng COSCA ng Community for Social Concern dito sa Lasal. Sabi ko, meeting tayo, so baka tapos pwede natin invite yung health department ng si Yorme po ang ng panahon. Mayor, si Isko Moreno. Nagpadala sila ng napakaraming mga delegates. And then, sa meeting lang, ang dami natin. Talaga, pero ang ganda ng conversation namin. Pero after po yung team leader nila, sabi nila sa amin, yung City Health Department, sabi nila sa akin, Pastor, salamat sa mga effort na ito. Bakit? Though, meron na kaming programa, pero kulang kami. Pero what you are doing is empowering doon sa meron na kami. At we can work together. So, anong gusto ninyo, support namin. Anong kailangan ninyo, support kami. Napakaganda po ng partnership. Napakaganda po ng partnership. So this is a strong community support mechanism. Now, bakit po nasa taas ng church? Kasi we want the church to be the light. So, ang dapat magnilingning sa komunidad, yung simbahan. Yung simbahan. Di ba po? Kasi sabi nga po ng pastor, marami ang nabago doon sa lugar na yun. Marami po ang nabago doon sa lugar na yun. Dahil may simbahan, dahil merong Kristo. Kahit gaano magtagumpay ang isang tao, kulang eh. Kahit maabot mo yung pinakamataas na ano pa naman yun. Sabi ng Bible, what shall profit a man against the whole world and loses his own soul. Diba po? So, kaya nandito po ang simbahan. Ito po yung simbahan na siyang dapat na maging light and soul, maging pagpapala po sa community. Now, bakit po kami nagpa-partner sa mga simbahan? Because the church po help us in ushering the people para maibalik sila back to their pre-fallen condition. Yung pre-fallen is yung natatayuan ng tao bago pa dumating yung kasalanan. Kasi God is still in the process of redemption. At tayo, paano tayo doon? Instrument po tayo doon sa pagbabago na yun. Ano po? So, here, ayan. Ito po, before we go do sa partnership, is, ito po, napakagandang feature nito. Now, sabi dito, they devoted themselves to the apostles' teachings, to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and signs performed by the apostles. Sabi doon, all believers were together and had everything in common. May commonality po doon. They sold property and possession to give to anyone who had given.
I believe yan po yung meron kayo, kaya meron kayong mga organisasyon ng farmers, di ba po? Yeah. Lahat magkakaroon ng lahat, walang may iwan. Sama-sama tayo dito. Yan po, that's a picture ng meron po kayo sa mga cooperativa. Ano po, every day they continue to be together in the temple courts. They broke bread, no? Nagsasalo-salo sila. They ate together with glad and sincere hearts. So, masaya yung puso. And then, praising God, enjoying the favor of all the people in the Lord, added to their number daily to those who are being saved. So, napakagandang picture po nito ng community na transform. But, ang katotohanan po, before this passage, alam niyo po yung context po ng Acts chapter 2. This is the preaching and the Pentecost. There was a great and massive preaching of the Word of God. Ipinahayag po yung salita ng Diyos sa panahon na ito. At sa panahon po na ito, ay marami nakakilala na bago ang puso, na transform. So, katotohanan talaga dapat mabago muna yung puso, yung kaisipan. And these things will follow. Right? So, kami po, kasama po kami doon sa pag-abot niyan. At of course, through our mga implementing arms sa kami, yung mga partners po namin. And how to partner with us? Ito lang. Picture nyo. Right? Sige po, ayan, picturean nyo po yan. Yan po. Kailangan lang po namin is statement of faith, of course. Ako po yung nag-receive ng statement of faith. Binabasa ko po lahat yan. Hindi ko alam bakit ko binabasa lahat, pero binabasa ko po talaga. Yung SEC registration, di ko nababasahin. Yung church resolution, konti na lang yan. Technicals po yan pa kasi pag baka kunyari po, may organization kayo, yung party nyo or sa board, meron kayo board of elders, board of leaders. Nalagay po yung bago yung pag-partner natin, nagagay kayo lahat doon sa loob ng inyong organisasyon. Ano po? Yung di kaya ko, it will follow eventually. Pero kailangan rin po namin yung demographic profile. Demographic profile po ng lugar niya. Ano po yung demographic profile? Pwede po yan nasa barangay. Yung kalalagayan po ng inyong lugar. I never know if may demographic profiling din ang army po ba, sir, may demographic profiling din. Pinaprofile nyo rin yung mga lugar. Meron din kayong way of Kung nasan yung mga NPO, Ayan, ilan yung mga ganito. So normal yan, dapat may ganung record, hindi pwedeng wala. So barangay, meron po siya niyan, yung ilan ang out of school youth and adults, ilan ang undernourished dito, ano ba yung pangailangan dito, ano ba yung resources na meron sila versus doon sa kulang sila. And sana ginagawa nila kasi ang challenge po talaga ng mga lalo ng community natin, minsan hindi nila nagagawa yung mga bagay na yun eh. Kasi alam niyo po bakit hirap sila ngayon na identify ilan ba ang jeepney driver? Kasi dapat naka-record yun eh. Di ba? Pina-profile. Nung panahon dumating yung pandemic, hindi mo alam kung ilan ang tao doon, ilan ang focus sa tulog, ilan ang ganito, sino ang focus. Kasi dapat inaaral. May pag-aaral po. So, kaya dapat may profiling. So, mahalaga po yan kasi, kunyari po nakita natin ninyo na ay, ang daming out of school youth. Talaga mag-start na tayo. Gawa tayo ng paraan para ma-pursue natin yung project doon. O kunyari, marami talaga ang mga undernourished, nakita natin, mga nanay doon, mga teenage pregnancy. Gawa tayo ng programa doon. Kasi pwede rin yung maging avenue for us to create another program naman. So, para makatulong po talaga. Ano po, so yan po yung ano, and then we will sign the memorandum of understanding after po yung lahat ng compliance po. After natin makapag-proceed na, kasi di-deliberate po namin yan. Sasend ko lang rin sa lahat. And then, ano na po. So, yun lang naman ang natin, how to partner with us if you want to partner with us. At least nakita nyo na po yung kabuuan. Yung lahat ng meron kami sa motor trade lala. And then, let us know na po kung para mapag-proceed tayo sa partnership. Ano po? Pwede. Kailangan lang po ninyo yan Kasi sa mga requirements ko. Tapos, nakita ko yung kuwan sa amin doon sa malaking tulay doon sa amin pag madala natin doon sa area namin. Yeah. Kasi ba talaga maraming hindi nakapag-aral. Sa mayroon akong mga kilala, mga age of 12. Wala nagtatrabaho ng kuwan, manapas na ng tubo. Ganun.
Hindi na pag-aral. Siguro it could be malaking bagay sa kanila. Ang pasok lang po dyan, actually, so dito po sa amin sa 5 days a week, 4 hours a day. Pero doon po sa magbabago lang yun kasi doon sa ginagawa ng teacher. Kasi dyan naman, facilitating yung gagawa ng teacher, hindi naman turo talaga. Ano po yung, kasi may mga skill set na yan mga yun eh. May mga life skills na yung mga yun natutunan. Iba-iba rin ang level ng kanilang pagkunawa. Nawa. So, facilitating talaga po. Pero maganda po yan. So sa church is ang kwan lang sa church is yung paggamit yung Apo. kwan sa church. As electric fan na po. Building ganyan. Opo, tapos whiteboard. Okay. Tapos may teacher na kayo rin po mag-identify. Kasi nasa... So ang pictures kukunin namin sa area namin. Opo. Gano'n. Member. Yung area of the church. Hindi po tinatanggap si pastor. Okay. Kasi marami nang ginagawa si pastor. Kasi meron mga ibang mga member namin doon. Mga education pero hindi pa nakakuan ba? Hindi pa nakapasar yun sa mga board exam. Okay Ano lang. ba? Okay na ba yun? Okay. Any course na may heart sa ministry. Okay. Kahit pa So, graduate HRM niya, ng kung ano man ng pilates niya, business management, o ano. Okay. I see. Okay. Okay. Pag nag-apply po kayo, dapat kasama na siya. Kasi hindi din siya ng requirements. Kailangan, pwede naman yan na, ano na lang, communication tayo. Kasi, siniset naman niya, may timeline naman po yung panahon din ng application. Like, for example, kung at the middle, doon tayo pwede magsimula agad. Pero pwede na natin siyang mobilize. Yeah, just like sa amin sir, sa anim na association, actually wala pang structure ng church building. Sabi nila, doon lang kami nag-Bible study sa, mayroon kaming maliit na meeting place ba? Meeting, ito ba May yun? place po. Kahit sa ilalim ng punong mangga. Okay. Basta na po, mayroon place na conducive lang po. Hindi naman yung parang daanan ng tao kasi mahirapan din sila ng pag-focus. Okay lang po. At sige, maraming din kami mga kwan doon, yung sa mga tribe ba? Tribe, Yan, yung ang maganda. mga, kaso malayo lang. Opo. Isa na, anyari po si teacher. Kasi ang mga teachers po namin dito, kalahating araw nila nasa isang learning center sila kasi 4 hours lang naman sila spend. The next half day nila, doon naman sila sa sa another learning center. Pero ano naman po yun, madaling behihin, hindi naman yung gano'ng kalayo. Karamihan naman sa amin nakamotor din. So, pero sa inyo po, sa cases ninyo, pwede yan, may mga arrangement naman yan. Kunyari kasi, isang araw pa biyahe. Pupunta sa kabila doon, may mga ganun lang. Basta at least dalawa. Kasi sa amin doon, magpunta ako sa kanila, galing ako ng mga 5 AM. Makaabot ako doon sa location, nasa 5 PM na. Ay, grabe. Talaga, malayo talaga. Oo. Kasi tribe yun eh. Tribe. At sa halos na mga tao doon, hindi na marunong bumasa at sumulat. Yan. Hindi nakapag-aral talaga. Talaga. Talaga sa kwan ba? Yun ang Pag mga ganun po, dapat basic elementary. mga kwan Level. Sa atin po kasi ang kinikater natin, yung mga artist nakapagtapusan ng elementary. I But see. we can still help. Yun ang po tayo lumagay. Okay. Pwede siguro yun, mga reading readiness yung mga bata din. No? Oo. Ayun sa puro. Yun po ang aming ano, if interested po kayo, hindi na pa. Ito na lang po. Ito po yung aking phone number. Yan po. Sorry lang kasi. Daw na. Pass, I'm Okay. Thank you. That's project. Ay, sa Oriental sir, wala pa ba kayong kwan doon? Sa Visayas? Mayroon na kayong offices doon? Wala pa po. Pero actually, ang meron po kami doon, si Pastor Betaylo po, ano po natin, kasi nung nakaraang nagkaroon po ng kahit mga student doon. Tama. Narinig ka trabaho. Narinig ka trabaho.
Sinend ko na kayo. Ay, Sabi sir. niya sayang wala ako. Sabi ko, oo nga eh. Yung ano po, yung si, tawag dito, si Sir Betengo po, contact po natin siya doon. Nung nakaraang Negros na tayo po, opo, dito lang siya banda sa paglampas na po ng Bacolod, baka po Kalan po. Kabantalan. Occidental na kayo. Kung sakali kayo pa lang. Oriental kami. Oriental. Kasi ang ganyan Kabantalan, na boundary yun ng Oriental at saka Occidental. Ganun. Ano po, nung nakaraang bagyo, ano ba yung malakas doon yung bumaha po? Bumapaw yung tubuhan? Ano? Odette. Odette po. Odette. Kasama siya dun sa... Kontak ko siya, sabi ko, oh, sige, sabi niya, Pastor, kailangan natin rin sa tubig ko. Sabi ko, hanap ka na naman. Water station ko. Dali natin lahat ng pangyayari sila. So, anong nangyari? Okay na, nag-uusap na. May dala-dala siyang, I think, bago nga yung sasakyan niya. Nabaha po siya.